Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng pansit bato gisado. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Pansit bato, cabbage, shrimp, pork, snap peas, julienne carrots, soy sauce, patis, onion, at garlic. Gagamit din tayo dito ng chicken broth, ng ground black pepper, at ng cooking oil. Maraming paraan ang pagluto ng pansit bato. So ang gagawin natin ngayong araw na to ay yung gisado. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng cooking oil. At kapag mainit na yung cooking oil, ilalagay na natin yung garlic at yung onion. So, igigisa lang natin ito. At hihintayin lang natin lumambot itong onion. Kapag malambot na yung onion, katulad nito, ilalagay na natin yung ating sliced na pork. Nasa sa inyo kung anong part ng pork yung gusto ninyong gamitin. Again, kung gusto niyo ng medyo may taba, pwede kayong gumamit ng liampo. Or kung wala naman taba, kahit yung pork tenderloin, napakaganda nun dahil malambot. At isa pang tip, kung gagamit kayo ng pork, dapat i-slice niyo to ng pinakamanipis para mabilis itong lumambot. Alright, so lulutuin lang natin itong pork hanggang sa mag-brown ito. Then ilalagay na natin yung ating seasoning. Alright, pwede na natin ilagay yung ating soy sauce. At yung patis. Ito yung magiging pampalasa natin dito sa ating dish na to. And of course, makakatulong din dito yung chicken broth na ilalagay na natin ngayon. Stir lang natin to. And then, papabayaan lang natin mag-boil. At isi-simmer lang natin. Kaya natin sinisimmer para lumambot yung pork na nilagay natin. Now, after nating masimmer, ilalagay na natin yung ibang ingredients gaya ng gulay at yung ating pansit bato. Kapag malambot na yung pork, ilalagay na natin yung ground black pepper. Then, isusunod na natin yung shrimp. Tandaan niyo yung shrimp na gagamitin natin, dapat wala na tong shell. So, dapat natanggal na natin yung shell, pati na rin yung head. At isusunod na natin dito yung mga gulay. So, ilalagay ko muna yung ating snap peas. Sa paglagay ng mga gulay, optional ito. Ibig sabihin, nasa sa inyo kung gusto ninyong may gulay o wala. At kung gusto ninyong may gulay, depende rin sa inyo kung anong klase ng gulay ang ilalagay. So, ang gamit ko dito, snap peas, carrots, at cabbage. Lulutuin lang natin ito sandali. At ilalagay na natin yung cabbage. Okay. Haluin lang natin. Kapag medyo lumambot na tong cabbage, pwede na natin ilagay yung ating pansit bato. Unti-unti natin ilalagay. Meron lang ako isang tanong. Pansit ba to? Oo, pansit nga. Anyway, ito na yung ating noodles at haluin lang natin to. Siguraduhin natin na ma-absorb ng noodles yung natirang liquid dito. So, lulutuin lang natin to hanggang sa lumambot na yung noodles. Kapag malambot na yung noodles, katulad nito, ibig sabihin, luto na yung pansit. So, ang gagawin natin dito, ililipat lang natin sa isang serving plate at isa-serve na natin.
As exact measurement ng mga ingredients at iba pang mga recipes sa tiyak na magugustuhan ninyo, pumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating Pansit Bato.